Yo, what's up mga idol? Magandang gabi sa ating lahat at panibagong gabi naman nga ng mga kakaibang kwento. Bali sa video na ito mga idol bali sa channel na ito mga idol ay nanonood tayo ng mga movie recap. Bali kung gusto niyo ng mga ganitong klase mga content ay please subscribe to our channel para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos about sa mga viral videos. So, ang title ng papanoorin natin ngayon mga idol ay ito. Isa sa mga video ni Movie Recap Tagalog. So, ang title niya dito, itinago ng gobyerno ang zombie outbreak sa mga tao at hinarangan ang gusali. So, Movie Recap Tagalog. So, play natin to mga idol. Movie Recap Tagalog here. Sa malapit na hinaharap, isang mataas na gusaling apartment ang bagong tayo sa malaking lungsod. Ang gusaling apartment ay may mga residente mula sa iba't ibang pinagmulan, ngunit isang bagong nakakahawang sakit ang sumiklab. Dahil sa paglaganap, ang mataas na apartment ay isinara. Ang mga residente ay nahihirapang mabuhay habang tinamaan ng takot at kawalan ng tiwala sa iba. Si Sibom ay miyembro ng isang special police squad. Siya ay mapagpasya, determinado at hindi madaling mataranta. Nasasabik siyang lumipat sa kanyang bagong apartment, ngunit pagdating niya roon, nahaharap siya sa isang krisis. Nagsisimula ang palabas sa rooftop ng paaralan. Sinusubukan ni Officer Jungkook na kumbinsihin si Yeon na huwag gumawa ng anumang bagay na nakababaliw. Sa sandaling iyon, dumating si Sibom upang tingnan siya. Kaya ipinaliwanag ni Yeon na pumunta lang siya rito para magpahangin at may isang tanga na tumawag sa mga pulis. Itinulak siya ni Sibom at bumagsak si Yeon sa isang malambot na safety mat. 12 taon pagkatapos sa isang motel, naririnig ng isang empleyado ang pagkatok sa isang silid. Pumunta siya para tingnan ngunit walang sumasagot kaya binuksan niya ang pinto at kinaladkad papasok at pinatay. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sina Yeon at Jungkook bilang bahagi ng isang pangkat ng pulisya upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen. Matapos ang mabilisang paghahanap, tumingin si Yeon sa ilalim ng kama at natagpuan ang mamamatay tao na natatakpan ng dugo. Paglabas niya, ipinaliwanag niya na naalala niya ang insidente na parang isang malabong panaginip. Tinitingnan ang kanyang bibig, napagtanto ni Yeon na pinatay ng lalaking ito ang empleyado sa pamamagitan ng pagkakagat sa kanya. Tapos ay tinawagan ni Yeon si Sibom na nagtatrabaho ngayon para sa Special Operations Unit. Sinabi niya sa kanya na binanggit ng mamamatay tao na nakakuha siya ng ilang mahiwagang sangkap mula sa isang tao sa kanyang unit, kaya sumang-ayon si Sibom na mag-imbestiga. Siya at ang katrabahong si Sungyang ay naghahanap kay Jongtae, ngunit nang pumasok sila sa ibang silid ay natagpuan nila siya sa ibabaw. Bali mga idol, kung ano pala yung mga reaction ninyo o mga ideya ninyo, pwede yung gamitin yung comment section natin para mabasa din ng mga viewers natin. Ng ibang lalaki. Akala nila ay may marumi at sinita siya, ngunit nang tuminala si Jongtae ay may dugo sa kanyang mukha at nakakalokong mga mata at ang isa pang lalaki ay nakagat. Sinubukan niyang umatake at binaril siya ni Sibom sa binti, ngunit inagaw niya ang kanyang armas at tinakpan siya. Hinila siya ni Sungyang para labanan siya ni Sibom habang inilalayo niya ang biktima. Matapos matamaan ng mga kasangkapan at kahit isa pang putok ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Jongtae, kaya walang nagawa si Sibom kundi iwanan ang silid at ilak ang pinto para ikulong siya. Ilang beses na kumalabog si Jongtae sa pinto bago bumagsak, tapos ay nagsimula siyang sumigaw sa sakit dahil bumalik na siya sa kanyang katinuan at nagdurusa siya. Agad siyang dinala ng isang emergency team. Tapos ay tinawagan ni Sibom si Yeon para sabihin sa kanya ang nangyari. Sa panahon ng pag-uusap, napagtanto niya na siya ay may mga galos mula sa laban. Dumating si Lieutenant Taesyok upang ipaalam sa kanya na si Jongtae ay mukhang may nakakahawang sakit kaya dinala siya ng mga sundalo dahil siya ay nahawaan. Nang tumawag muli si Yeon, sinagot ni Taesyok at narinig ang tungkol sa kanyang kaso. Hindi nagtagal ay dinadala na rin ng mga sundalo ang lalaki mula sa motel. Habang dinadala si Sibom sa lugar, sinabi ni Taesyok sa mga pulis na ang mahiwagang virus na ito ay nakakaapekto sa utak. Ang mga nakagat ay alinman sa nahawaan o namamatay dahil sa pagkawala ng dugo. Iniisip ni Yeon kung may kinalaman dito ang iligal na sangkap kaya bumalik siya sa motel para maghanap ng sampol. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jungkook na may toxicology report na nagpapahiwatig na walang ininom si Jongtae. Nang gabing iyon, ipinakita ni Yeon ang sampol sa isang kaibigan na dating gumagamit ng mga substance at napansin ng lalaki ang serial number dito na nangangahulugang pag-ari ito ng isang pharmaceutical company. Sa quarantine center, si Sibom ay lubusang sinusuri at sinusubukan bago siya ipadala sa isang silid. Matapos tawagan si Yeon upang magbahagi ng mga update, nakakita siya ng mga mansa ng dugo sa dinding. May mga hiyawan at kalabog na ingay na nagmumula sa ibang mga silid dahil puno ang mga ito ng mga nahawaang tao. Tiningnan ni Taesyok ang mga resulta ng pagsusuri ni Sibom at kinumpirma na hindi siya nahawaan. Kinabukasan, sa wakas ay natagpuan ni Yeon ang substance sa National Pharmaceutical Database. Ito ay isang hindi na ginagamit na gamot sa pneumonia na tinatawag na Next na inalis sa merkado dahil sa mga hallucinogenic side effect. Hiniling niya kay Jungkook na subaybayan ang tawag ni Sibom at pumunta sa quarantine site. Samantala, si Sibom ay kinuha mula sa kanyang silid para sa higit pang mga pagsusuri. Sa kanyang paglabas, nakita niya si Jongtae at itinulak ang kanyang gwardiya na si Jisoo upang pumasok sa kanyang silid. Tinanong niya siya kung naaalala niya ang insidente at inamin niya na ginawa niya ito, ngunit tumanggi siyang sabihin kung ininom niya ang iligal na gamot. Bigla niyang sinabi na nauuhaw siya at muling nagbago bago niya tinakpan si Sibom upang subukang kagatin siya.
Agad na sinira ng mga sundalo ang pinto at masakit na sinupil si Jong Tae gamit ang mga taser bago siya dalhin. Nagmadali si Saebom sa opisina upang sigawan si Tae-shok dahil napagtanto niya na binuksan niya ang pinto ng sadya upang matagpuan niya si Jong Tae. Ipinaliwanag ni Tae-shok na ang mga nahawaang tao ay nababaliw matapos makaranas ng hindi masawatan na pagkauhaw at sinusubukan niyang hanapin ang trigger. Ipinabatid niya sa kanya na hindi siya nahawaan, kaya handang bayaran siya ng militar para sa oras ng bakasyon sa ilalim ng kwento na nasaktan siya sa tungkulin basta't babalik siya para sa mga pagsusuri sa dugo tuwing ilang linggo. Sumang-ayon si Saebom sa kondisyon na makakakuha siya ng magandang marka sa kanyang file upang makuha niya ang apartment na gusto niya. Sa sandaling yon, dumating si Iyon sa pasilidad at ibinigay kay Tae-shok ang gamot. Sa kanyang paglabas, ginulat siya ni Saebom sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung magpapakasal sila. Gusto niya ang bonus ng bagong kasal upang makakuha ng mas mahusay na marka para sa apartment at sinabi ni Iyon na oo. Samantala, nakita ni Sungyang sa balita na lumalabas ang impeksyon sa ibang mga bansa. Nang bisitahin siya ni Saebom upang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kasal, pareho nilang inamin na nilapitan sila ng mga reporter upang pag-usapan si Jong Tae. Sinabi ni Saebom sa kanya na huwag gawin ito, ngunit matapos niyang umalis, nakipagkita pa rin si Sungyang sa isang reporter dahil kailangan niya ang pera. Ipinahayag ng isang flashback na nagalusan si Sungyang sa panahon ng laban at itinatago niya ito. Sa istasyon, sinabi ni Jungkook kay Iyon kung ano ang natuklasan niya tungkol kay Tae-shok. Siya ay isang eksperto sa nakakahawang sakit, nakakuha ng lisensya sa pamamagitan ng militar, at nagretiro upang magtrabaho para sa isang pharmaceutical company. Si Tae-shok ay napunta sa paglilitis dahil sa pananakit sa CEO ngunit napatunayang hindi nagkasala. Tapos ay bumalik siya sa militar upang maglingkod sa Central Disaster Countermeasures Headquarters. Habang pumupunta si Saebom sa kanyang bagong lugar, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga rice cake. Nang subukan niyang abutin ang ika-6 na palapag, hindi bumukas ang pinto sa hagdanan. Ipinaalam sa kanya ni Shoyun na ang mga itaas na palapag ay para sa mga may-ari na hindi nakikisalamuha sa mga umuupa sa ibaba. Sinipa pa rin ni Saebom ang pinto na itinuturo na ang barikada ay isang paglabag sa fire code. Kinukuha ng mga tao sa palapag na ito ang mga rice cake para lamang magpakita ng magandang asal, ngunit lahat sila ay malamig sa kanya. Nang gabing iyon, nagkaroon ng bangungot si Saebom tungkol sa kanyang laban kay Jong Tae na nagsabi sa kanya na magbabago rin siya. Nagising ang mag-asawa sa ilang kakaibang ingay na nagmumula sa itaas, ngunit sinabi ni Iyon sa kanya na huwag pansinin ang mga ito. Kinabukasan, dumating si Tae-shok upang bisitahin si Iyon upang ipaalam sa kanya na magtutulungan sila sa kaso. Ang unang misyon ay makipagkita sa dealer ni Jong Tae na natagpuan nila sa kanyang telepono. Magpapanggap si Iyon na isang mamimili kaya binigyan siya ni Tae-shok ng isang bag ng pera upang gawing kapanipaniwala. Naririnig ni Saebom ang mga ingay mula sa itaas kaya umalis siya sa apartment upang harapin ang mga kapitbahay. Sa tingin ni Shoyun ay talagang cool siya at sinusundan siya dahil pagod na siyang mag-isa sa bahay habang nagtatrabaho ang kanyang mga magulang. Sa apartment 601, nakilala ni Saebom si Ju-yong na nagsasabing naglilipat siya ng mga kasangkapan at nangangako na hindi na ito maulit. Samantala, si Sungyang ay may plano na kumita ng mas maraming pera mula sa reporter at nagsisimula sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong sugat. Matapos bendaan ang kanyang braso, tinawagan niya si Saebom upang umamin at agad niya siyang dinala sa quarantine site. Nang tignan siya ni Jisoo, sinabi ni Sungyang sa kanya na ang galos ay ang kanyang bagong sugat sa braso at patuloy na itinatago ang tunay na sugat sa kanyang leg. Tapos ay umalis ang mga babae upang makakuha si Jisoo ng bagong sampol ng dugo mula kay Saebom. Pagbalik nila, wala na si Sungyang. Tinawagan siya ni Saebom at sinabi niya sa kanya na mayroon siyang pamilya, kaya hindi siya maaaring mamatay dito ng palihim. Binanggit niya na may paraan upang maging ligtas at kumita ng pera bago ibaba ang telepono. Lihim na sinundan ni Sungyang ang ilang sundalo sa mga refrigerator truck kung saan nila itinatago ang mga kritikal na pasyente. Pumasok siya sa loob at tumitig ng may pagkasindak sa lahat ng mga katawan. Napansin ng isang sundalo ang nakabukas na pinto at isinara ito na ikinulong si Sungyang sa loob. Nakakuha siya ng text mula sa reporter na nangangakong magdedeposito ng 100 milyong won kapalit ng isang video clip kaya nagsimulang mag-film si Sungyang. Sa sandaling iyon, nagising ang mga katawan. Sa isang lumang warehouse, naghintay si Iyon at Tae-shok para sa dealer. Nang banggitin ni Iyon ang mga kaso ng virus sa buong mundo, inamin ni Tae-shok na nagnakaw siya ng mga NEX mula sa ibang bansa habang nagtatrabaho para sa pharmaceutical company. Tapos ay dumating ang tatlong lalaki at nagtanong tungkol kay Jong Tae, kaya nilabanan sila ni Iyon at tinalo sila sa loob ng ilang minuto. Sinabi ng mga dealer na ang gamot ay nasa trunk, ngunit nang buksan ito ni Iyon, lumabas ang isang zombie. Sinubukan ni Iyon ang kanyang makakaya upang pigilan siya at inihanda ni Tae-shok ang kanyang baril. Ngunit tumigil siya nang maalala niya ang kanyang nahawaang asawa sa pasilidad. Buti na lang, nagawa niyang bumalik sa sarili at binaril ang zombie bago isara ang trunk. Buhay pa rin ang nilalang kaya binaril ni Tae-shok ng ilang beses hanggang sa tiyak na patay na ito. Tapos ay inispray niya ang isa sa mga dealer gamit ang isang hose hanggang sa umamin siya kung saan niya natagpuan ang zombie. Lumalabas na ang lalaking ito ang kanilang tagapagbigay ng gamot at natagpuan nila siyang napapaligiran ng kanyang patay na pamilya. Sa pasilidad, nakatanggap si Saebom ng tawag mula kay Sungyang na nagsasabing hindi sila tao bago maputol ang linya. Nang utusan ni Jisoo ang mga sundalo na buksan ang truck, sinubukan ng mga zombie na abutin at napansin ni Saebom na nagbago rin si Sungyang.
Habang dumating sina Taeseok at Jungkook na may mas maraming lalaki, hindi maisara ng mga sundalo ang mga pinto dahil sa lakas ng zombie. Pinilit ni Sebom ang mga sundalo na buksan ang mga pinto at itinulak ang mga zombie pabalik gamit ang isang taser. Tapos ay hinawakan niya si Sungyang upang iligtas siya, ngunit nahuli sila ng mga zombie at isinara ng mga sundalo ang mga pinto. Nagmadali si Iyon upang buksan itong muli at hinila si Sebom palabas ng tambak kasabay ng paghila niya kay Sungyang. Nang nakalabas na sila, naghagis si Iyon ng flash grenade sa truck na nagdulot ng pagbagsak ng mga zombie at pinahintulutan ang mga sundalo na isara ang mga pinto. Sinupil ng mga sundalo si Sungyang gamit ang mga taser. Kalaunan nang sumakay ang mag-asawa sa elevator patungo sa kanilang apartment, napansin ni Iyon ang dugo sa manggas ni Juyong. Nang gabing iyon, nagsimula silang makarinig ng mga ingay mula sa itaas kaya pumunta si Iyon sa apartment 601 kung saan hinihingi na ni Haesung ang isang paliwanag. Sinasabi ni Juyong na nagtatapon ng mga bagay ang kanyang may sakit na asawang si Minji, ngunit mukhang kinakabahan at natatakot siya. Naghihinala, pinigilan siya ni Iyon na isara ang pinto nang mapansin niya ang mas maraming dugo sa kanyang manggas at tinanong siya kung saan nagtatrabaho si Minji. Sa warehouse, naging zombie na rin ang mga dealer. Binaril sila ni Taeseok bago kunin ang bag ng gamot at dumating ang mga sundalo para sa mga katawan. Kinabukasan, mas maraming zombie clip ang lumabas sa balita. Tinawagan ni Iyon ang klinika ni Minji at nalaman na wala siya sa loob ng isang linggo. Matapos niyang ibaba ang telepono, ipinaalam sa kanya ni Jungkook na wala na sila sa kaso kasama si Taeseok. Ilang sandali lang ay lumabas sa balita ang clip na kinunan ni Sungyang sa truck at ipinadala ang emergency alert sa mga cellphone sa buong bansa na nagbabawal sa mga public meeting. Sa parking lot ng klinika, nakita ni Iyon si Sang-hee na naglo-load ng kanyang sasakyan ng mga gamit ni Minji at tinanong siya kung ano ang nangyayari. Sa apartment, naririnig na naman ni Sebom ang mga ingay mula sa itaas at pumunta sa apartment 601 para magreklamo. Binuksan ni Juyong ang pinto at nakita ni Sebom ang dugo, kaya itinulak niya ang kanyang sarili papasok. Nagmakaawa si Juyong sa kanya na huwag buksan ang pinto ng banyo, ngunit ginawa pa rin ito ni Sebom at nakita ang isang zombified na si Minji. Biglang itinulak ni Juyong si Sebom sa loob at isinara ang pinto. Agad siyang nagtago sa shower at idiniin ni Minji ang kanyang mga kamay sa salamin upang titigan siya. Nakipagkasundo si Sebom kay Minji na nangangakong palalabasin siya kung hindi siya atake. Nanatiling tahimik si Minji habang binubuksan ni Sebom ang pinto, tapos ay sinimulan ng zombie na habulin ang kanyang asawa. Nabangga ni Juyong ang ilang kapitbahay habang tumatakbo siya sa itaas, kung saan pinapanood siya ni Shoyon na magtago sa isang apartment. Halos habulin ni Minji ang bata, ngunit lumitaw si Sebom sa likuran niya at tinakpan ang kanyang mukha ng unan habang tumatakbo si Shoyon. Buti na lang, dumating si Iyon at ginamit ang kanyang kamiseta upang takpan ang ulo ni Minji at pusasan siya. Nang lumabas si Juyong mula sa pagtatago, sinuntok siya ni Iyon. Matapos kunin ng mga paramediko si Minji, hinalughog ni Iyon ang kanyang apartment. Nakakita siya ng dugo sa isang golf club at ang next medicine sa banyo. Habang dumarating ang mga paramediko at mga pangkat ng paglilinis sa gusali, lumabas si Taeseok sa TV upang sabihin sa bansa ang tungkol sa virus, na hinihimok ang lahat na makipag-ugnayan sa kanyang mga tao kung nakakaramdam sila ng anumang sintomas. Nang gabing iyon, nakipagkita si Iyon kay Taeseok upang ipakita sa kanya ang gamot mula sa banyo ni Minji na mas kumbinsido kaysa dati na ito ang sanhi ng mga pagbabago. Tapos ay pinahintulutan si Iyon na bisitahin si Minji na nakatali sa kama. Ipinaliwanag ni Jisoo na malapit nang mamatay si Minji nang mahawaan siya at ang virus ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na buhay. Kapag bumalik siya sa normal, mamamatay na siya talaga. Kinabukasan, tinawagan ni Jisoo si Iyon upang ipaalam sa kanya na pumanaw na si Minji. Tapos ay dinala niya at ni Jungkook ang balita kay Juyong na nalinis na ang lahat. Ipinaliwanag nila na namatay si Minji dahil binasag ang kanyang ulo gamit ang golf club at nanumpa si Juyong na ito ay pagtatanggol sa sarili. Ngunit may isa pang teorya si Iyon. Dapat sana ay namatay si Minji matapos tamaan, ngunit sa halip ay nakuha niya ang virus at nakaligtas. Kaya lahat ng ingay ay sinusubukan ni Juyong na panatilihing lihim siya. Binanggit din ng mga pulis ang kriminal na record ni Juyong at binawi ang lisensya sa medisina, at teorya ni Iyon na kinuha ni Minji ang kanyang klinika. Nang ituro ni Juyong na wala silang patunay, lumitaw si Sang-hee bilang isang saksi at siya ay naaresto. Sa pasilidad, dinalaw ni Taeseok si Sebom upang ipaalam sa kanya na umamin ang dealer na nagbebenta ng Next bilang isang dieta at tulong sa konsentrasyon sa mga miyembro ng gym sa complex. Dahil malamang na mas maraming zombie ang lilitaw sa lalong madaling panahon, pinalibutan ng mga sundalo ang gusali ng mga pader at pinanatili ang lahat sa loob para sa quarantine. Si Sebom lamang ang pinapayagang umalis dahil immune siya, ngunit pinili niyang manatili. Sa sandaling yon, lumabas si Iyon sa elevator na may posas na si Juyong. Niyakap siya ni Sebom dahil akala niya ay naiwan siya at tumakbo si Juyong palabas ng pinto. Tinawagan niya si Haesung dahil isa siyang abogado, ngunit kinuha ni Iyon ang telepono mula sa kanya at binanggit ang pagpatay bago tapusin ang tawag. Habang ibinabalik ni Iyon si Juyong sa loob, tiningnan ni Sebom ang bagong pader na nakapaligid sa gusali. Sa balita nalaman nila na natagpuan ang virus sa 3 nursing home at 2 homeless shelter. Dahil nakakulong sa labas ang mga magulang ni Shoyon, tinawagan ng ina si Sebom at hiniling sa kanya na alagaan ang bata. Binanggit din niya na may sakit sa puso si Shoyon at hindi dapat mag-ehersisyo ng husto o dumugo. Nang ibaba ni Iyon si Juyong sa kanyang apartment, ipinosas niya siya sa night table at iniwan siya ng isang bote para umihi.
Matapos umalis ni Ion, humingi ng tulong si Juyong kay Sang-hee at pinaalalahanan siya na nagkaroon sila ng relasyon. Pumayag lang siya nang alukin niya siya ng pera. Sa hapon, nagtipon ang mga residente upang manood ng isang video call mula kay Jisoo na nag-aanunsyo na magkakaroon ng isang linggong quarantine para sa complex. Magbabayad sila para sa mga pinsala at titiyakin na ang kanilang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan ay ibibigay. Ibinaba niya ang telepono bago sila makapagtanong. Nagulat ang lahat kaya pinakalma sila ni Yeon-ok at pinaalalahanan sila na si Ion at Jungkook ay mga pulis kaya protektado sila. Tapos, nakipagkita sina Sibom at Ion sa gym trainer na umiinom ng nakababahalang dami ng tubig. Nanumpa siya na hindi siya uminom ng gamot at walang alam tungkol dito, ngunit mukhang kinakabahan siya. Inihayag ng duo na mananatili ang trainer sa opisina para sa gabi at inalis ni Sibom ang lahat ng tubig. Nang tanungin ng cleaning crew kung ano ang dapat nilang gawin, sumang-ayon ang mag-asawa na hanapan sila ng isang bakanteng apartment para manatili sila. Isa sa mga naglilinis ay si Andrew, na palaging nakasuot ng mask at goggles. Nang suriin ni Ion ang mga ID ng lahat, napansin niya na may galos ang ID ni Andrew. Nang kakalagan na sana ni Ion si Juyong para tanungin siya, inihayag ni Sang-hee na mananatili siya sa kanya at nagsinungaling tungkol sa kanyang pagiging saksi, kaya walang ibang choice si Ion kundi umalis. Sa pasilidad, dinalaw ni Jisoo at Taehyuk si Chairman Choi, ang pharmaceutical CEO na sinalakay ni Taehyuk noong nakaraan. Pinagalitan sila ni Choi sa pagkawala ng kontrol sa sitwasyon at pinaalalahanan siya ni Taehyuk na siya ang naglabas ng next. Lumalabas na kailangan ni Choi ng isang malawakang impeksyon upang itulak ang pagbuo ng paggamot at iligtas ang kanyang sariling buhay. Bilang kapalit, pinaalalahanan siya ni Choi na nakataya rin ang buhay ng kanyang buntis na asawa na nagpapakita na kinagat niya siya. Tapos ay kumagat si Choi sa lid ng gwardiya at nagbago, ngunit hindi niya maaaring atakihin si Taehyuk dahil nakakadena siya sa kama. Kinabukasan, inihayag ng balita ang mas maraming lockdown na nagdadala ng kabuang lokasyon ng quarantine sa 8. Nagsimula na ring isara ng iba't ibang bansa ang kanilang mga hangganan. Bumaba sina Sibom at ang iba pang mga kapitbahay upang kunin ang kanilang pagkain. Ngunit natuklasan nila na nakalak ang pintuan sa harap. Nagpasya ang iba pang mga residente ng gusali na ilak sila sa loob para sa isang linggo upang hindi sila makipag-ugnayan sa mga nahawaang tao. Kinuha ni Sibom ang baril ni Jungkook at nagbanta na babarilin hanggang sa buksan ng karamihan sa labas ang pinto. Nang subukan ni Ion at Sibom na tingnan ang gym trainer, wala na siya. Hinanap nila siya sa gusali at nakita ni Sibom ang isang taong tumatakbo, kaya sinundan nila ito sa basement kung saan nakakita sila ng dugo sa pindutan ng elevator. Naririnig nila ang mga ingay ng zombie na nagmumula sa elevator, kaya nagsimula silang tumakbo bago bumukas ang mga pinto. Habang tumatawid sila sa garahe, nakita nila ang trainer sa isang kotse at sinabi sa kanya na sundan sila. Kapag narating na nila ang kanilang gusali, itinulak ni Ion ang trainer sa dingding upang suriin ang kanyang katawan, ngunit walang dugo. Biglang lumitaw ang isang lalaking natatakpan ng dugo sa pintuan ng salamin na nagmamakaawa ng tulong, ngunit tinakpan siya ng isang zombie. Sa rooftop, pinapanood ni Andrew ang mga taong tumatakbo sa paligid ng kompleks habang inaatake ng mga zombie ang mga residente at kumakalat ang kaguluhan. Nagmadali sina Ion at Sibom upang ilak at barikadahan ang mga pintuan ng lobby bago subukang pumasok ang mga zombie mula sa ibang mga gusali. Nawalan ng serbisyo sa telepono at TV ang kompleks at isang mensahe sa screen ang nagsasabi sa lahat na maghintay para sa rescue. Nagtipon ang lahat sa basement kung saan kailangang ilayo sila ni Ion sa pinto. Dahil hindi sila kumakalma, binuksan ni Sibom ang pinto at hinamon silang sumali sa mga zombie na nagdulot ng takot sa kanila na umalis. Tapos ay sinimulan ng grupo na takpan ang bawat bintana at pinto ng salamin upang hindi sila makita ng mga zombie. Nagtipon ang mga kapitbahay sa gym at nagkaroon ng malaking argumento tungkol sa sitwasyon. Hindi naniniwala ang ilang tao na nakakita ang iba ng mga zombie sa labas at nag-alok si Juyong ng pera sa sinumang maglakas loob na pumunta upang suriin. Labis na desperado ang cleaning crew kaya tinanggap nila ang alok, ngunit kahit papaano ay nakumbinsi sila ni Jungkook na maghintay hanggang sa pagliwanag ng araw. Tapos ay sinuri ni Ion ang mga security camera at natuklasan na uminom nga ng tubig ang gym trainer kagabi. Siya at si Sibom ay muling tinanong siya, ngunit itinanggi pa rin niya ang pag-inom ng next kaya ikinulong nila siya muli sa gym. Nang gabing iyon, nagbigay ng briefing sina Jisoo at Taehyuk tungkol sa virus. Pinag-aaralan nila ang isang antibody na maaaring direktang makaapekto sa utak, ngunit kailangan nila ng isang buwan para sa pananaliksik. Matapos ang pulong, hinarap ni Jisoo si Taehyuk tungkol sa kasinungalingan na nagpapakita na wala pa silang tiyak na lunas. Ipinaliwanag ni Taehyuk na kung sa tingin ng gobyerno ay walang pag-asa, papatayin nila ang lahat ng nahawaan. Kinabukasan, naghanda ang cleaning crew na lumabas kaya inihayag ni Ion at Sibom na sasama sila sa kanila upang protektahan sila. Habang nagsisimula ang grupo na mag-explore, sumama si Dongyun sa kanila upang i-record ang lahat para sa kanyang mga platform ng influencer. Nakatagpo sila ng ilang residente sa pader, ngunit lahat sila ay itinanggi na nahawaan. Sinuri ng isang naglilinis ang pinto at hindi sinasadyang natapos na natatakpan ng dugo. Sa loob, nakita ni Yeon-ok ang isang lalaki sa pintuan ng basement na humihingi ng tulong at nangangako ng impormasyon, kaya sinimulan niyang buksan ang pinto. Gayunpaman, tumigil siya nang mapansin niya ang isang benda at dugo sa ilalim ng kanyang mga kuko.
Sinimulan niyang magtapon ng tubig bilang isang pagsubok at mabilis siyang nagbago sa isang zombie. Bumalik sa exploring group, pumasok sila sa grocery store upang kumuha ng pagkain at natagpuan ng cashier na si Boram na nagtatago. Nakakita ang cleaning crew ng bakas ng dugo at nagmadaling babalaan ng iba, ngunit sinundan ito ni Dong-yun upang i-record ito. Sa kalaunan ay nakakita siya ng dalawang zombie at tumigil sa takot, ngunit buti na lang ay hinila siya ni Andrew sa likod ng ilang kahon upang magtago. Sinabi ng cleaning crew sa mag-asawa ang tungkol sa mga zombie, kaya sinabi ni Iyon sa kanila na umalis. Gayunpaman, ang alcohol sa mga shopping cart ay nag-activate ng alarma sa pinto na nagpabaliw sa mga zombie. Nagsimulang tumakbo sina Andrew at Dong-yun at nakarating sa labas bago isara ng iba ang gate. Ang ingay ay nakakaakit ng mas maraming zombie sa lugar. Nagmadali ang grupo pabalik sa pangunahing gusali, ngunit nag-atubili si Yeon-ok na buksan ang pinto dahil nakita niya ang dugo sa naglilinis. Sinimula ni Ju-yong na tumugtog ng isang recording ng mga ingay ng zombie ni Min-ji at sinabi kay Sang-hee na hindi siya maaaring arestuhin ng mag-asawang pulis kung patay na sila. Sa sandaling iyon, dumating si Jungkook kasama si Soyeon at kinuha niya ang telepono kay Ju-yong habang ang bata ay binuksan ang pinto. Nagmadali ang lahat upang makapasok at inatake ng naglilinis si Yeon-ok kaya kinailangan siyang hilahin pabalik ng iba. Sinira ni Iyon ang telepono upang tumigil at tumakbo pagkatapos ni Ju-yong upang takpan ang kanyang mukha ng dugo mula sa labas habang iniinsulto niya siya. Sumigaw si Ju-yong hanggang sa hilahin ni Si-bom si Iyon. Samantala, napagtanto ni Dong-yun na nawala ang kanyang telepono sa kabuluhan. Ipinapakita ng isang flashback ang isang pulong sa pagitan ni Tae-shok at Choi 6 na buwan na ang nakalipas. Nasasabik sila tungkol sa pagkuha ng pag-aproba ng gobyerno para sa Next bilang isang gamot sa ADHD. Si Choi at ang ilan sa kanyang mga kasama ay umiinom na nito para sa mga pagpapalakas ng konsentrasyon. Nagpaalam si Tae-shok nang makatanggap siya ng isang tawag sa telepono at nalaman ang tungkol sa mga side effect ng Next. Sinabi niya sa kanyang team na panatilihing tahimik ang pasyente sa pamamagitan ng pera. Nang bumalik siya sa dining room, natagpuan niya si Choi na kinakagat ang kanyang asawa sa sahig. Sa kasalukuyan, ang mga refrigerator truck ay dinadala sa landfill. Iniulat ni Jisoo na lahat ng mga pasyente na iniksyon ng paggamot ay namatay. Sa apartment complex, pinuntahan ni Ju-yong ang gym trainer at hiniling sa kanya na bigyan siya ng parehong gamot na ininom ng kanyang asawa. Ngunit nanumpa ang trainer na hindi niya ito ibinenta. Nagalit na sinimulan ni Ju-yong na ihagis ang mga bola sa kanya habang nanonood si Iyon mula sa pinto. Biglang naging zombie ang trainer at inatake si Ju-yong kaya pumasok si Iyon sa gym. Sinabi niya na mas magiging maganda ang mundo kung wala si Ju-yong ngunit iniligtas pa rin siya. Samantala, nakipag-ugnayan ang isang nahawaang residente mula sa isa pang gusali kay Haesung sa intercom at kinumbinsi siyang makipagkita sa kanya sa basement para sa isang konsultasyon. Umalis si Haesung sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang asawang si Soyeon na maglalakad lamang siya. Gayunpaman, naghinala si Soyeon at sinuri ang mga log ng intercom upang malaman ang katotohanan, kaya nagmadali siyang babalaan si Se-bom. Nakarating si Haesung sa basement at naghanda na buksan ang pinto. Ngunit hinila siya ni Se-bom. Tapos ay kailangan niyang panatilihing sarado ang pinto habang patuloy na sinusubukan ng isa pang residente na buksan ito at buti na lang ay nagawa niyang i-lock itong muli. Sa gym, sinubukan ni Ju-yong na atakihin si Iyon gamit ang isang weights, ngunit madaling pinabagsak siya ni Iyon. Tapos ay nakarinig si Ju-yong ng mga yapak at tumakbo palabas upang humingi ng tulong ngunit si Se-bom nasinipa siya upang patahimikin siya. Dumating sina Haesung at Soyeon upang tingnan kung ano ang ingay at nalaman na nahawaan ang trainer. Habang pinuntahan ng mag-asawa si Yeon-ok dahil inupahan niya ang lalaki, naghintay si Iyon para bumalik sa normal ang trainer upang makipag-usap sa kanya. Inamin ng lalaki na 2 beses siyang uminom ng gamot at mayroon pang iba sa kanyang kotse. Habang nililibot ni Haesung ang mga apartment na nangangalap ng mga boto upang paalisin ang trainer, kinuha ni Ju-yong ang gamot mula sa kotse ng trainer. Kinabukasan, nagtungo ang lahat sa gym para sa pagboto. Nang magpatugtog si Haesung ng isang video ng zombified trainer, sumingit si Se-bom upang itanong kung may nakakuha ng COVID noong 2020. Pinaalalahanan niya ang lahat na hindi nagtatangi ang mga virus at itinanong kung saan ito magtatapos kung magsisimula silang magtapon ng mga tao na itinuturo na mangyayari ito sa kanilang mga pamilya. Walang bumoto upang paalisin ang trainer, kaya iminungkahi ni Haesung na ihiwalay siya sa rooftop sa halip. Nakakuha iyon sa kanya ng ilang boto at lumilitaw na tabla hanggang sa dumating ang recluse na si Sehun upang bumoto na panatilihin ang trainer kung saan siya naroroon. Dinalaw ni Tae-shok si Choi na mayroon na lamang 1 buwan na natitira upang mabuhay. Tinalakay nila kung gaano karaming mga rehiyon ang nagsara ng mga kalsada at inihayag ni Choi na hindi na niya susuportahan ang mga lugar ng quarantine. Gusto niyang putulin ni Tae-shok ang kuryente at huwag na silang padalhan ng pagkain. Samantala, nakipag-usap si Se-bom kay Sehun na nag-imbita sa kanyang apartment upang tingnan ang kanyang survival equipment. Kasabay nito, nakipag-usap muli si Iyon sa trainer na nagsabi sa kanya na ang kanyang huling mamimili ay si Sehun. Pumunta si Iyon sa apartment ni Sehun at itinulak ang kanyang sarili papasok upang makita lamang si Se-bom na masayang nagmemeryenda. Sinabi ni Boram kay Dong-yun na nakita niya ang kanyang telepono sa harap ng gusali at inalok niya siya ng pera upang kunin ito. Inalis niya ang barikada at lumabas si Boram upang kunin ang device upang matagpuan lamang ng desperadong residente. Pagkaraan ng ilang segundo, pumasok ang isang zombie at hinabol ang mga tao sa gusali hanggang sa kagatin niya si Sumin. Sa apartment, narinig ni Soyeon ang doorbell at binuksan ang pinto ng bahagya at nakakabit pa rin ang kadena.
Sinubukan ng desperadong residente na pumasok kaya agad na isinara muli ng bata ang pinto. Sa sandaling iyon, bumalik ang mag-asawa at napansin ang dugo sa kanyang katawan, kaya hinabol siya ni Ion. Nagawang umalis ng lalaki sa gusali at nilak ni Ion ang pintuan sa harap. Sa gym, natakot si Yeon Kyung matapos makita ang kanyang kapatid na makagat at nanumpa ang trainer na makakatulong siya, kaya ibinigay niya sa kanya ang mga susi ng posas. Pinalaya ng trainer ang kanyang sarili at nagmadaling uminom ng maraming tubig bago niya simulan siyang habulin, kaya tumakbo si Yeon Kyung. Pagkaraan ng ilang minuto, natagpuan ni Si-bom at Yeon ang trainer na umiinom ng tubig sa gym. Nang subukan nilang pusasan siya, nagbago siyang muli at nagkaroon ng labanan. Nagtulungan ang mag-asawa upang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit biglang natumba ang zombie dahil sa isang putok. Si Tae-shok na binaril muli ang zombie upang matiyak na patay na siya. Tinanong ni Si-bom si Tae-shok kung bakit hindi gumaling ang kanyang dalos. Inamin niya na nasa kanyang daluyan pa rin ng dugo ang virus, kaya gusto niyang regular na magsagawa ng mga pagsusuri sa dugo. Hinanap ni Ion si Jungkook na nagsabi sa kanya na nakaligtas siya sa pag-atake ng zombie dahil itinaas ng asawa ni Yeon-ok na si Woo-chang ang isang ginintuang cross na nagpatakot sa mga halimaw. Ilang sandali ay tinipon ni Tae-shok ang mga residente upang ipahayag na ang buong lungsod ay papasok sa lockdown at puputulin ang kanilang kuryente. Biglang nagsimulang umalinaw ang isang alarma sa labas at isang boses ang nagpahayag na ang buong lungsod ay nasa ilalim na ngayon ng batas militar. Tiniyak ni Tae-shok sa lahat na alisin ang batas militar sa loob ng 4 na araw. Kalaunan sa rooftop, inamin ni Tae-shok na nakakita sila ng isang antibody sa dugo ni Si-bom. Kailangan nilang tingnan kung epektibo ito kahit na nangangahulugan ito na hayaan siyang makagat, kaya binaril niya ang pinto upang palabasin ang isang zombie. Nahirapan si Si-bom na ipagtanggol ang kanyang sarili at nakonsensya si Tae-shok, kaya nauwi siya sa pagbaril sa nilalang. Sa gym, natuklasan ni Yeon at Jungkook na wala na ang katawan ng trainer. Ipinapakita ng security footage ang mga sundalo na pinuputol ang kanyang utak bago kunin ang katawan, na nagpapatanto kay Yeon na pumunta si Tae-shok dito para kay Si-bom. Tumakbo si Yeon sa itaas habang binabantayan ni Jungkook ang elevator, na iniisip na may zombie na darating. Gayunpaman, bumukas ang mga pinto at nagpakita kay Tae-shok, dala si Si-bom na walang malay. Dahil armado si Tae-shok, pinayagan siya ni Jungkook na umalis at tumakbo upang babalaan si Yeon. Sa garahe, umalis si Tae-shok na nagmamaneho kasama si Si-bom sa backseat. Tumakbo si Yeon pagkatapos nila at nang marating ng kotse ang kalye, tumalon siya sa hood at kinuha ang kanyang baril. Nagising si Si-bom at kinuha ang baril ni Tae-shok bago lumabas. Nagulat si Yeon dahil binigyan niya siya ng mataas na dosis ng tranquilizer. Sinuntok ni Yeon si Tae-shok at sumang-ayon si Si-bom na hayaan si Ji-soo na kunin ang kanyang dugo. Sa pribado, sinabi ni Yeon kay Tae-shok na walang dapat makaalam na immune si Si-bom o kukunin siya ng mga elite. Samantala, kinuha ni Ju-yong ang mga nilalaman ng mga next capsule at ipinasok ang mga ito sa hindi pa nabubuksan na mga bote ng tubig gamit ang isang syringe. Nang gabi niyon, nakatanggap si Yeon Kyung ng isang tawag sa intercom mula kay Sumin sa garahe. Natatakpan siya ng dugo at inamin na natatakot siya, ngunit hindi siya papasok dahil baka saktan niya siya. Ang kanilang pag-uusap ay naantala ng pagkawala ng kuryente sa buong lungsod. Pagkaraan ng ilang minuto, binuksan ng isang tao na may flashlight ang pinto para kay Sumin. Kinabukasan, ipinakita ng isang naglilinis kay Si-bom at Yeon ang isang tuwalya na may mansa ng dugo na natagpuan niya sa basurahan sa hagdanan. Sinuri nila ang garahe at nakakita ng isang bukas na lunchbox, ngunit walang iba pang mga pahiwatig na dapat sundin. Sa pasilidad, mas maganda ang pakiramdam ni Sungyang salamat sa pinakabagong paggamot ni Jisoo. Balik kay Yeon Kyung, nagtatago siya sa isa pang apartment at nahuli siya ng mag-asawa na may pulang kamay. Inamin niya na itinatago niya ang kanyang kapatid. Sinuri sila ng duo at ipinahayag ni Sumin na si Ju-yong ang taong may pagkain. Sumang-ayon sina Yeon at Si-bom na hayaan siyang manatili basta't nanumpa ang magkapatid na huwag umalis sa apartment. Sa ika-4 na araw, nagtipon ang lahat sa gym upang maghintay ng balita at nakahanap ng isang cooler na may mga inumin na naghihintay. Nagsimula silang uminom ngunit nag-iingat si Yeon at hindi binuksan ang kanya na pinipigilan si Si-bom na gawin din ito. Sa sandaling iyon, inihayag ng alarma ng lungsod na ang batas militar ay pinapalawig ng walang katiyakan. Sa susunod na pagbisita ni Jungkook kay Woo-chang para sa isang sesyon ng panalangin, hinimok siya ni Yeon-ok na maghanap ng mga nakatagong nahawaang tao sa gusali. Tapos, tinawagan si Yeon-ok ni Ju-yong na dinala siya sa silid kasama si Sumin, halos maghalikan sina Si-bom at Yeon sa rooftop. Ngunit naantala sila ni Ju-yong at Yeon-ok na nagtatanong tungkol kay Sumin. Walang ibang pagpipilian ang mag-asawa kundi i-quarantine si Sumin sa golf course. Tapos, hinarap ni Si-bom at Yeon si Ju-yong na nagbahagi ng inumin. Iginiit ni Yeon na gawin din ni Ju-yong ang pareho at pinalitan ang kanilang mga bote, tapos ay uminom ang lahat. Nagpanggap si Ju-yong na kailangan niya ang banyo at sumuka sa toilet na narinig ng mag-asawa. Paglabas niya, wala siyang ibang pagpipilian kundi aminin ang ginawa niya at ibigay kay Yeon ang huling kapsul. Nilunok ito ni Yeon at inihayag na ito ay gamot lamang sa panunaw. Nahulaan niya na may kukuha ng taguan ng trainer, kaya pinalitan niya ang mga ito sa kotse. Sinubukan ng isang galit na si Ju-yong na atakihin sila, ngunit madaling sinupil siya ng mag-asawa at dinala siya upang ihiwalay siya para sa pagpatay. Gayunpaman, nang marating nila ang itaas na palapag, naghihintay si Jungkook na may baril at ang mayayamang kapitbahay. Sa pasilidad, si Choi at ang kanyang mga kaibigan na politiko ay kumukuha ng treatment shot.
Dahil hindi sila makakagawa ng maraming shot sa ngayon, sinabi ni Choi na pananatilihin nila ang batas militar ng mas matagal upang bawasan ang bilang ng mga nahawaang tao kaya hindi gaanong kalaki ang pangangailangan. Sa tingin ni Tae-shok ay mas mabuting alisin si Choi at ang kanyang mga kaibigan at sinubukan siyang arestuhin ng isang gwardiya, ngunit brutal siyang binugbog ni Tae-shok. Lumalabas na hindi niya sila binigyan ng paggamot at ngayon ay nagbabago na ang mga matatandang lalaki kaya makakakalap siya ng mas maraming data. Agad nilang sinimulan ang pagkain sa gwardiya. Sa apartment building, ginamit ni Yeon-ok si Jungkook upang dalhin ang mag-asawa sa apartment na sinasabing dapat silang i-quarantine dahil nakipag-ugnayan sila sa karamihan ng mga zombie. Tapos, nagtipon ang mga kapitbahay upang talakayin kung dapat nilang paalisin ang mag-asawa, kaya pumunta si Andrew upang babalaan sila. Nagmadali si Sebom sa pulong nang hindi napagtanto na dala pa rin niya ang kanyang kutsilyo sa almusal. Sinubukan ni Juyong na kunin ang baril ni Jungkook kaya sinipa siya ni Sebom. Itinutok ni Jungkook ang baril sa kanya, ngunit madali niya itong kinuha at itinutok kay Juyong. Pinaputok ni Sebom ang baril at napaihi si Juyong sa kanyang pantalon habang ipinapaliwanag niya na ito ay wala namang bala. Tapos, iminungkahi ni Sebom na subukan kung sino ang nahawaan sa pamamagitan ng pag-trigger ng kanilang pagkauhaw. Inihanda niya ang kutsilyo ngunit nagmadaling lumapit si Yeon upang kunin ito at sugatan ang sarili. Tapos ay inilagay niya ang kanyang dumudugong kamay sa harap ng mga mukha ng lahat hanggang sa magbago si Boram. Nagtulungan ang mag-asawa upang supilin siya at naka-quarantine si Boram sa gym. Nang kumalma si Boram, ipinaliwanag niya na nagalusan siya ng atakihin ng mga zombie ang tindahan. Gayunpaman, hindi sa kanya ang tuwalya. Matapos maligo ni Yeon-ok, nilinis ni Woo-chang ang dugo ni Boram sa sahig at natuksong dilaan ito, ngunit tumigil siya nang halos makita siya ng asawa. Kinabukasan, tinipon ni Yeon ang mga kapitbahay upang tapusin ang pagsubok at nagboluntaryo si Andrew na maging trigger. Kinokolekta niya ang kanyang dugo sa isang tasa at ipinapasa ni Yeon. Walang nagbago, ngunit may ilang taong nawawala. Sa pasilidad, iniulat ni Jisoo kay Tae-shok na ang malubhang pasyente ay nagpapakita ng isang mutation. Nagagawa nilang supuin ang kanilang pagkauhaw upang itago ang kanilang mga sintomas. Pinuntahan niya si Choi na halos hindi na matatag dahil sa mga sedatives, kaya ang muling pagbabago ay papatay sa kanya. Ipinaliwanag ni Tae-shok na nagdaos siya ng libing para kay Choi at ngayon ay iniisip ng kanyang pamilya na patay na siya. Nang magdala sina Yeon at Jungkook ng pagkain para kay Sumin, sinabi niya sa kanila na naglalaro ng golf si Woo-chang ng palihim, ngunit hindi kailanman nakaramdam ng pagkauhaw si Sumin sa paligid niya. Naalala ng mga pulis ang insidente sa cruise at napagpasyahan na hindi inaatake ng mga zombie ang mga nahawaang tao. Sa apartment, bumalik si Yeon-ok na may tasa ng dugo matapos subukan ang mga natitirang kapitbahay. Hindi na nakatiis si Woo-chang at ininom ito, kaya tumakbo si Yeon-ok na sumisigaw upang magtago sa silid tulugan habang inaamin niya na ininom niya ang gamot. Nang buksan niya ang pinto, wala na siya. Isang zombified na si Woo-chang ang gumagalaw sa mga pasilyo at natagpuan si Juyong na tumakbo pabalik sa kanyang apartment kung saan nagkakaroon ng lambinan kina Haesung at Sang-hee. Nang aatakihin na sana ni Woo-chang, nagmadaling pumasok si Sebom upang pigilan siya, ngunit mas malakas na zombie si Woo-chang at nagpakita ng magandang laban. Pumasok si Yeon sa silid at inalis ang kanyang benda upang ilantad ang kanyang sugat, kaya inatake siya ni Woo-chang. Nagtulungan ang duo upang labanan at nagawang itali siya. Tapos, pinuntahan ng mag-asawa upang babalaan ang iba na hindi alam na nasa loob pa rin si Juyong. Binuksan niya ang bintana at tumayo roon hanggang sa atakihin siya ni Woo-chang na gumagalaw sa huling segundo kaya nahulog ang zombie sa balkonahe. Pumasok ang iba nang marinig nila ang ingay at umiyak si Yeon-ok kinabukasan. Dinalaw ni Sebom at Yeon si Sehun upang humingi ng tubig dahil naubusan na ng tubig ang mga kapitbahay. Ipinahayag niya na sa Building 103, mayroong isang emergency generator na magagamit nila upang maibalik ang kuryente at tubig. Sa pasilidad, ipinaalam ni Jisoo kay Tae-shok na kinukumpirma ng pagsusuri sa dugo ni Sebom na mayroon siyang mga antibodies. Gumamit siya ng radyo upang tawagan si Yeon na tumitingin sa salamin upang suriin ang isang galos na ibinigay ni Woo-chang. Nagsinungaling si Tae-shok na walang mga antibodies ang dugo ni Sebom at sa halip ay hinikayat siyang palabasin si Soyeon na sinasabing inilalabas nila ang mga menor de edad sa lockdown. Sinabi ni Yeon na kakausapin niya si Sebom at ibinaba ang telepono. Tapos ay dinala ni Sebom si Yeon sa apartment ni Sehun kung saan nakakita siya ng isang note. Isinulat ni Sehun na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali at hindi na nakatiis, kaya umalis siya at magagamit ng lahat ang kanyang mga gamit. Naghihinala ang mag-asawa at hinalughog ang apartment hanggang sa makakita sila ng isang bote ng Next. Dahil isang recluse si Sehun na hindi kailanman umaalis sa kanyang tahanan, sa tingin nila ay isa itong bitad. Matapos suriin ang pintuan sa harap at makita itong bukas, bumalik ang mag-asawa at natuklasan ang mga kapitbahay na sinusubukang kunin ang mga gamit ni Sehun. Pinigilan sila ng duo at pinayagan lamang silang kumuha ng sapat upang mabuhay ng ilang araw pa kung sakaling bumalik si Sehun. Sa gabi, sinabi ni Yeon kay Sebom na wala siyang mga antibodies at ibinahagi ang panukala ni Tae-shok. Gusto niyang umalis siya kasama si Soyeon ngunit tumanggi si Sebom na iwanan siya. Pinag-usapan nila si Sehun at nagtataka kung nagtatago siya sa bakanteng apartment. Pumunta sila upang mag-imbestiga upang makita lamang sina Haesung at Sang-hee na gumagawa ng marumi. Hinalughog nila ang iba pang mga silid at nakakita ng isang katawan na natatakpan ng isang kumot. Nang alisin nila ito, natakot silang makita ang katawan ng naglilinis na may kagat sa kanyang leg. May lime powder sa kanyang buhok na nakita nila kanina sa apartment ni Sehun. Dahil si Juyong lamang ang doktor, kinalagkad siya ng mag-asawa upang tingnan ang katawan.
Napagpasyahan niya na ang babae ay patay na sa loob ng 2 araw at ang powder ay ginamit upang takpan ang amoy. Nagtipon ang mga kapitbahay upang talakayin ang insidente at iniisip ni Yeon-ok na ginawa ito ni Sehun. Gayunpaman, sa tingin pa rin ni Yeon na may maaaring nag-inkrimina sa kanya gamit ang tala. Sa pasilidad, nagbago ang asawa ni Tae-syok at hindi nila siya maibalik sa katinuan. Kinuha niya ang treatment bottle na hindi pinansin si Ji-soo nang ituro niya na ang paggamit nito ay magpapakita sa mga nakatataas na si Sae-bom ang lunas. Sinubukan siyang pigilan ng ilang gwardiya, ngunit binugbog ni Tae-syok ang isa at itinutok ang baril sa iba upang makatakas. Tapos ay iniksyon niya ang kanyang asawa na sa wakas ay kumalma. Sa apartment building, pinayagan ni Yeon at Sae-bom ang mga kapitbahay na kumuha ng ilang pagkain mula sa lugar ni Sehun, tapos ay pinahintulutan nila si Andrew na mga siwa sa lugar. Nang bumalik ang mag-asawa sa apartment, nakita nila si Seo-yeon na umuubo dahil sa kanyang sakit sa puso, kaya sumang-ayon si Sae-bom na ipadala siya. Kalaunan ay nagkaroon ng isang pulong ng kapitbahay at sumang-ayon sila na kailangan nilang hanapin ang nakatagong nahawaan na pumatay sa naglilinis. Inatake ng naglilinis si Ju-yong upang makakuha ng dugo at habang nakikipaglaban ang lahat upang pigilan siya, nakarinig si Yeon ng pag-ugong sa kanyang mga tainga at ipinikit ang kanyang mga mata sa sakit. Inayos niya ang kanyang sarili at inihayag na siya at si Sae-bom ay lalabas upang maghanap ng pagkain na isang takip para sa kanila upang palihim na ilabas si Seo-yeon. Sinabi ni Ju-yong sa kanila na dapat nilang hanapin ang emergency generator sa halip at sumang-ayon sila, bagaman naghihinala sila na alam niya ang tungkol dito. Tapos, tinawagan ni Yeon si Tae-syok upang sabihin sa kanya na ipadadala nila si Sae-bom at Seo-yeon. Kinabukasan, sinubukan ng mag-asawa na tingnan si Andrew, ngunit wala siya sa apartment. Habang hinahanap siya ni Yeon, nakatanggap si Sae-bom ng tawag mula kay Ji-soo na nagsagawa ng background check sa lahat ng residente. Lumalabas na ang tunay na Andrew ay natagpuang patay sa kanyang tahanan. Kasabay nito, natagpuan ni Yeon ang katawan ni Sehun sa parehong kondisyon tulad ng mga naglilinis. Pinuntahan ni Haesung si Jungkook na sinasabing nakakita siya ng isang zombie Sehun. Nang buksan ni Jungkook ang pinto, pinilit ni Andrew ang kanyang sarili na atakihin siya. Narinig ni Sae-bom at Yeon ang isang putok at tumakbo pabalik sa kanilang apartment, kung saan nakita nila ang lahat ng mga residente na naghihintay upang kunin ang mga gamit ng mag-asawa. Nang pumasok sila sa kanilang tahanan, natagpuan nila si Jungkook na dumudugo sa sahig. Inalis ni Andrew ang kanyang maskara at ginawang hostage si Seo-yeon upang makatakas. Hindi alam ng mga kapitbahay na si Andrew ang killer nang simulan nila ito at umalis nang hindi kumukuha ng anuman. Matapos tulungan si Jungkook sa kanyang mga sugat, tinawagan ni Yeon si Tae-syok upang sabihin sa kanya ang tungkol sa dalaga. Nahulaan din niya na mayroon talagang mga antibodies si Sae-bom at tinalakay ang isang posibleng kasunduan. Kalaunan ay iniwan ni Andrew si Seo-yeon sa pangangalaga ni Haesung at hinarap si Yeon na sa wakas ay naalala ang kanyang mukha mula sa mga wanted poster. Ang kanyang tunay na pangalan ay Jong-woo at nakapatay siya ng daan-daang tao. Inamin ni Jong-woo ang kanyang mga pagpatay, ngunit hindi siya nahawaan. Ibinahagi niya ang parehong kwento na sinasabi ni Ju-yong sa iba pang mga kapitbahay. Nakita ng doktor na inaalis niya ang naglilinis at halos patayin siya ni Jong-woo dahil dito, ngunit sinabi ni Ju-yong sa kanya ang tungkol sa bakanting apartment, nakagatin ang kanilang mga leg upang magmukhang isang zombie ang gumawa nito, nagamitin ng powder at peki ng tala. Tapos ay pinuntahan ni Ju-yong si Yeon-ok at sumang-ayon sila na hayaan si Jong-woo na gawin ang anumang gusto niya basta tulungan niya sila sa mga problemadong residente. Itinutok ni Jong-woo ang baril sa mag-asawa sa gym at ibinigay ang radyo kay Yeon-ok. Tapos ay pinilit niya ang mag-asawa na pumunta sa generator tulad ng ipinangako nila at nagboluntaryo si Dong-yeon na sumama sa kanila. Nang marating nila ang garahe, pumunta si Dong-yeon sa kanyang kotse upang subukang tumakas. Natagpuan ng mag-asawa ang electrical room at binuksan ang generator na nagbalik ng kuryente ngunit nagdulot din ng maraming ingay. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga zombie sa garahe kaya tumakbo ang mag-asawa upang magtago sa likod ng ibang pasukan dahil iniisip ni Ju-yong na papatayin sila ni Jong-woo kung babalik sila sa kanila. Samantala, mas maraming zombie ang pumalibot sa kotse ni Dong-yeon na hindi mag-start. Sinabi ni Ju-yong kay Sae-bom na mayroon siyang mga antibodies. Ginagamit ni Tae-syok si Seo-yeon bilang isang dahilan upang palabasin si Sae-bom. Nang huminto ang elevator, sinubukan ng mga zombie na pumasok kaya hinarang ni Ju-yong ang pinto. Hinawakan siya ni Sae-bom sa shirt upang dalhin siya sa loob ngunit napunit ito at inilantad ang kanyang sugat. Hinilan niya pa rin siya at isinara ang pinto kaya patuloy na gumagalaw ang elevator habang niyayakap niya siya. Sa kalaunan ay narating nila ang rooftop at pinapasok sila ni Boram. Nagpalihim na sumunod si Sang-hee kay Ju-yong at pinalo siya ng golf club. Inaalagaan ni Seo-yeon si Seo-yeon at pagod na siya dahil hindi tumutulong si Haesung kaya nang umalis siya sa apartment, nilock niya siya sa labas. Sa sandaling iyon, dumating si Sae-bom at inilabas ang bata. Kasabay nito, hinarap ni Yeon si Yeon-ok na sinubukang atakihin siya. Madali niya siyang hinarang at ikinulong siya sa isang banyo. Matapos iligtas si Yeon-ok, nakipagkita siya kay Sae-bom na sinabi kay Seo-yeon na sumama sa kanila. Ibinaba ni Seo-yeon ang kanyang singsing sa kasal at sumama sa kanila. Napansin ni Jong-woo ang gumagalaw na elevator at ginamit ng cleaning team ang distraksyon ito upang atakihin siya. Nadapa sila sa elevator at sinaksak ni Jong-woo ang lalaki sa leg bago pindutin ang pindutan. Sa rooftop, sinabi ng grupo kay Boram na maaari rin siyang sumama. Sa sandaling iyon ay natagpuan sila ni Jong-woo na naghanda na barilin. Naghagis si Yeon ng smoke grenade, ngunit nagawa pa rin ni Jong-woo na barilin siya sa braso habang nagtatago siya kasama ang iba sa likod ng pintuan ng hagdanan.
Nagpa siyang hindi siya maaaring umalis na ganito, nagpaalam si Iyon kay Si-bom at bumalik sa rooftop, kung saan niya pinusasan ang lock. Binaril siya muli ni Jong-woo ngunit gumalaw pa rin si Iyon upang itapon ang mga susi ng posas. Nang lumingon siya, ipinahayag niya na nagbago na siya at mabilis na kinagat si Jong-woo. Sa apartment, nagising si Ju-yong at kumuha ng isang next capsule na ninakaw niya mula sa apartment ni Iyon para lamang paluin siya muli ni Sang-hee ng isang club. Tapos ay hiniling niya kay Haesung na basahin ang tattoo ni Ju-yong dahil ito ang password upang makuha ang pera ng doktor. Sinisira ni Yeon-ok ang pintuan ng banyo hanggang sa makagawa siya ng isang butas at mabuksan ang pinto. Tapos ay sumakay siya sa elevator at sinabi sa kanya ng mag-asawang naglilinis ang lahat. Sa garahe, sumakay ang grupo sa isang kotse at umalis habang nabigo ang mga zombie na habulin sila. Pinalibutan ng mga sundalo ang kotse sa labas at sinabi ni Si-bom na babalik siya para kay Iyon, gayunpaman iniksyon siya ni Tae-shok ng isang sedative. Nagising siya sa isang kotse at nakita ang lahat ng mga tao na dumadaan sa kanilang pang-araw-araw na buhay sa kalye, na nangangahulugang nagsinungaling si Tae-shok sa kanyang mga kapitbahay tungkol sa batas militar upang panatilihin sila sa loob. Kalaunan sa pasilidad, sumang-ayon si Si-bom na magbigay ng plasma sa asawa ni Tae-shok kapalit ng pagbabalik para kay Iyon. Pagbalik niya sa kanyang silid, sinuri niya ang kanyang telepono at nakakita ng isang video mula kay Iyon na umaamin na pinakasalan niya siya dahil mahal niya siya, ngunit hindi niya alam kung paano sabihin sa kanya. Kinabukasan, nag-donate si Si-bom ng maraming dugo at ibinigay sa kanya ni Tae-shok ang huling treatment bottle. Isang commander ang darating upang sunduin siya para dalhin siya sa isa pang lab, kaya binigyan ni Tae-shok si Si-bom ng isang uniforme ng militar na nagpapahintulot sa kanya na lumabas ng palihim. Pagkaalis niya, iniksyon ni Tae-shok ang kanyang asawa at isinuko ang kanyang sarili sa mga gwardiya. Sa kanyang paglabas, pumasok si Si-bom sa silid ng ina ni Soo-yeon at iniksyon siya ng huling lunas. Natagpuan siya ni Jisoo at sumang-ayon na tulungan siyang makatakas dahil hinahanap siya ng mga sundalo. Matapos isuot ni Jisoo ang mga damit ng pasyente, pinalo siya ni Si-bom upang magmukhang inatake niya siya. Ngayon ay maaari nang umalis si Si-bom sa kotse na iniwan ni Tae-shok para sa kanya na may radyo at pasaporte. Nang tanungin ng commander si Tae-shok, sinabi niya sa kanila na bumalik si Si-bom dahil may isa pang anti-body carrier sa gusali. Gusto niya ng pahintulot na pangasiwaan ang operasyon at magdala ng bagong lunas. Sa apartment complex, binuksan ni na Yoon-kyung at Sumin ang pinto para kay Si-bom at ibinahagi ang nangyayari. Ipinapakita ng isang flashback si Iyon na bumabalik sa normal nang matagpuan siya ni Yeon-ok. Habang naghagdan siya, tumakbo si Yeon-ok upang kunin ang baril mula sa katawan ni Jong-woo. Gayunpaman, nagising siya at hinawakan ang kanyang braso. Kasabay nito, nagising din si Ju-yong at uminom ng mas maraming gamot. Nagpanggap na nahawaan, kinagat niya si Haesung na nagdulot sa kanya at kay Sang-hee na tumakbo. Pumunta si Iyon sa kanyang apartment at sinuri siya ng magkapatid. Sinabi niya sa kanila ang nangyari at sinabing kailangan nilang kunin ang katawan ni Jong-woo, ngunit nang marating nila ang rooftop ay wala na siya. Dinala ng naglilinis ang kanyang asawa sa lugar ni Ju-yong at binigyan siya ng gamot na umaasang pagalingin ang sugat ng saksak. Ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap at nabangga si Yeon-ok na nagsabi sa kanila na binasag niya ang ulo ni Jungkook ngunit hindi niya ginalaw ang katawan. Tapos ay sinuri ni Iyon ang garahe at natagpuan si Dong-yun sa kanyang kotse na umiiyak dahil nakagat siya. Dinala niya siya sa loob at ibinalik siya sa kanyang mga magulang. Ilang sandali ay bumuti ang pakiramdam ng naglilinis at inalis ng kanyang asawa ang kutsilyo. Sumang-ayon sila na gusto nila ang apartment kaya inakit niya si Ju-yong sa silid. Ngunit nang atakihin na sana siya ng lalaki, ay nagawang tumakbo ni Ju-yong na may galos lamang. Nabangga niya si Iyon na agad siyang i-quarantine sa gym. Sa kasalukuyan, tinatapos ng magkapatid ang pagsasabi ng kwento at sinasabi na nagmamadali si Si-bom sa kanyang apartment. Sa gym, sinubukan ni Sang-hee na kunin ang laptop ni Ju-yong ngunit hinawakan niya ang kanyang braso upang hulihin siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Yeon-ok sa gym na may weights na sinasabing maaari niyang sirain ang mga posas kung tutulungan siya ni Ju-yong na patayin si Iyon. Ilang minuto lang ay narinig ni Iyon si Sang-hee na sumisigaw ng tulong. Natagpuan niya siya sa pasilyo bilang hostage ni Ju-yong at sinugatan ng doktor ang kanyang braso bago itulak siya sa kanya. Nilabanan ni Iyon ang pagkauhaw at itinulak si Sang-hee bago tumakbo pabalik sa kanyang apartment, kung saan nagsimula siyang magbago habang kumakatok si Ju-yong sa pinto. Biglang dumating si Si-bom at binugbog si Ju-yong bago pumasok sa apartment. Nilapitan niya si Iyon nang walang takot at inaliw siya ng may lambing na tinulungan siyang labanan ang pagbabago. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa normal at naghalikan sila. Samantala, dinala ni Sang-hee ang computer kay Haesung na sa wakas ay nahulaan ang password. Gayunpaman, nang subukan nilang i-access ang crypto account ni Ju-yong, natuklasan nila na nawala ang lahat ng kanyang pera dahil bumagsak ang merkado dahil sa virus. Hindi nagtagal ay dumating sa wakas ang mga sundalo upang dalhin ang lahat. Sinuri ni Haesung ang mga pinsala ni Sumin na kinukumpirma na immune siya. Nakatagpo ni Iyon si Jong-woo at sinubukang labanan siya, ngunit binaril siya. Narinig ni Si-bom ang ingay at tumakbo, ngunit natagpuan si Jong-woo na hawak si Iyon. Gamit ang baril, gumawa siya ng isang pinsala at ang amoy ng dugo ay nagdulot kay Jong-woo na magbago. Tumakbo siya upang atakihin siya at iniwan si Iyon na malayang barilin siya sa ulo, na sa wakas ay pinatay siya. Tapos, niyakap ni Si-bom si Iyon sa kanyang mga bisig na umiiyak nang mawalan siya ng malay. Pagkalipas ng ilang linggo, sina Yeon-ok at Ju-yong ay sinampahan ng kaso para sa kanilang mga krimen. Dahan-dahang gumagaling si Sung-yang at dinalaw ni Soo-yeon sina Si-bom at Iyon na gumaling na rin.
Pagkaalis ng bata, inamin ng mag-asawa na sa wakas ay masaya na sila ng magkasama. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.